Ako si Jamar Thompson, 35 taong gulang, isang black rapper mula sa Estados Unidos. Ang buhay ko ay umikot sa mikropono, studio, at sa laging sumusunod na pangungutya. Hoy, itim na troublemaker, huwag kang lalapit sa akin. Sanay na ako, manhid na. Pero habang nagiging manhid, lalo akong nasasaktan. Noong nakaraang taon, hindi na ibenta ang album ko. Sabi ng record label, masyadong kalye ang kanta, walang gustong makinig sa katotohanan mula sa isang itim na tao. Kaya nagdesisyon akong itigil ang lahat. Kinuha ko ang nag-iisang bagahe ko at bumili ng one-way ticket papunta sa Pilipinas. Bakit sa Pilipinas? Dahil ito ang pinakamura sa listahan. Inakala ko na ang Asya ay hindi gaanong naiiba sa Amerika. Handa na ako sa parehong mapanghusgang tingin. Pero sa pagkakataong ito, hindi magaling sa Ingles ang mga magsasabi. Sa loob ng eroplano, binuksan ko ang Google Map para tingnan ang Maynila. Mahabang pila ng trapiko, mga jeepney na bumubuga ng maitim na usok, mga taong siksikan at nagkakagulo. Ngumiti ako nang may pang-uuyam sa isip. Aba, developing country nga. Nabasa ko ang mga review mula sa mga puting turista. Marami ang nagsasabing masayahin ang mga Pilipino, pero ngumingiti lang daw sila para sa pera. Kaya nagtakda ako ng 3 panuntunan para sa sarili ko. 1. Huwag magtitiwala kahit kanino. 2. Magdala lang ng sapat na pera. 3. Kung kutyain, umalis agad, huwag makipagtalo. Dumating ang eroplano ng 4 a.m. Mas tahimik ang naiya kaysa inaasahan ko. Kinaladkad ko ang bagahe ko palabas. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay humampas sa mukha ko parang basang kumot. Ang opisyal ng imigrasyon ay isang payat na lalaki. Ngumiti siya sa akin at nagsalita ng malinaw na Ingles. Welcome to the Philippines, sir. May you have a very happy stay. Tumango ako bilang tugon, pero naisip ko. Nagsisimula na sila sa pagbebenta ng ngiti, ha? Habang naghihintay ng bagahe, nakita ko ang malinaw na mga karatula sa Ingles kahit saan. May mga karatula pa nga sa Espanyol, Pranses, Chino at Arabe. Medyo nagulat ako. Pero ayaw ko pa ring maniwala, ginawa lang siguro iyon para lokohin ang mga turista. Ang malaking bagahe ko ang huling lumabas, gaya ng dati. Yumuko ako para iayos ang balikat na strap, pero biglang bumagsak ang bagahe sa sahig ng malakas. Nagkalat ang gamit ko sa paligid. Tumingin sa akin ang mga tao sa paligid. Akmang kukunin ko na sana ang mga gamit ko nang biglang may boses ng babae na sumigaw sa Tagalog. Huwag po, kami na po ang bahala. Isang maliit na babae na naka-uniforme ng paliparan ang tumakbo kasama ang 3 o 4 pang staff. Nagmamadali silang tumulong na pulutin ang mga gamit ko. Walang nagreklamo. Walang tumingin sa akin nang may pandidiri. Inangat ng isa ang bagahe. Inabot ng isa ang tape para balutan ang naputol na strap. Ngumiti ng malawak ang unang babae at nagsalita ng Ingles. It's okay, sir. Nangyayari po yan. Welcome back. Nakatayo ako. Nakabitin pa rin ang kamay ko sa hangin. Anong nangyayari? Umalis ako sa lugar na iyon na may kakaibang pakiramdam. Ang isang bahagi ng isip ko ay nagsasabing, makikita mo rin ang tunay na kulay nila. Pero nagsimula akong magtanong, bakit walang tumingin sa akin na parang isang halimaw? Sumakay ako ng taxi patungong hotel sa Makati. Ang driver ay isang lalaking nasa gitnang edad. Nagbukas siya ng OPM ng mahina. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror at ngumiti. Taga-Amerika ka, kuya? Gusto ko talaga ang rap music. Si Eminem, Diyos yan. Tumawa ako ng mahina sa lalamunan ko. Gusto mo ba talaga? O gusto mo lang dahil baka malaki ang tip? Pero nagpatuloy siya. Ako si Kuya Bert. Kung gusto mo ng rap, bubuksan ko. May ex-batalyon din ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Alam mo ang XB? Aba, syempre, walang basihan ang kulay. Madalas ko yang buksan. Muli akong natigilan. Sa buong biyahe, hindi nagtanong si Kuya Bert tungkol sa tip. Pagdating sa hotel, tinulungan niya akong ibaba ang bagahe at nagmano. Mag-enjoy ka sa biyahe mo, kuya. Welcome ka sa Pilipinas. Nakatayo ako, nakatingin sa likod niya habang naglalakad siya pabalik sa kotse. Ang bigat na dinala ko mula sa Amerika ay nagsimulang gumuho ng kaunti. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Binuksan ko ang bintana ng kuwarto at tiningnan ang mga ilaw ng Maynila na umaabot sa dulo ng langit. Pumasok ang mainit na hangin kasama ang amoy ng pagkain sa kalye. Sinabi ko sa sarili ko, huwag ka munang maniwala, patunayan mo muna bukas. Pero sa kaibuturan, may naramdaman akong magbabago.
Hindi ko pa alam na ang susunod na 3 linggo ay magiging pinakamahalagang panahon sa buhay ko. Sa unang umaga ko sa Maynila, nagising ako dahil sa ingay ng trapiko na pumasok sa kwarto, parang isang heavy metal concert. Binuksan ko ang kurtina, halos hindi gumagalaw ang daan sa Makati. Maitim na usok ang lumulutang sa kalangitan. Ngumiti ako ng mapang-uyam. Ito na ang tunay na developing country. Bumaba ako para mag-almusal sa maliit na buffet ng hotel. May lugaw, pandesal at scrambled eggs. Kinuha ko ang plato ko at umupo sa sulok ng kwarto. Isang waitress ang lumapit, nagmano, at nagtanong sa Ingles. Gusto niyo po ba ng maanghang kuya? Kung gusto niyo, kukuha ako ng sili para sa inyo. Nagulat ako. Wag na po, salamat. Ngumiti siya ng malawak. Kung may gusto po kayong kainin, sabihin niyo lang. Wala kaming menu, pero may puso kami. Muli akong natigilan. Ang salitang may puso ay kakaiba, pero bakit parang nakakainit ng damdamin? Umalis ako sa hotel na naiinis. Balak kong pumunta sa Intramuros, pero ayaw kong gumastos ng malaki sa transportasyon, kaya sinubukan kong sumakay sa MRT, Metro Rail Transit. Ang pinakamalapit na istasyon ay Taft Avenue. Naglakad ako sa gitna ng matinding init, bumili ng beep card sa vending machine. Malinaw ang Ingles sa screen. Nagpindot ako hanggang sa makabili. Nang umakyat ako sa escalator, nakakita ako ng mga karatula sa Ingles kahit saan. Darating ang tren sa loob ng 3 minuto. Bumukas ang pinto. Siksikan ng mga tao, pero walang nagtutulakan. Lahat ay nakapila. Naghihintay na bumaba muna ang mga tao bago sumakay. Nagtataka ako. Bakit walang sumisingit? Habang nasa biyahe, may 2 high school na babaeng estudyante ang nakatayo sa tabi ko. Tumingin sa akin ang isa at ngumiti ng malawak. Hello po, saan po kayo galing? Maikli akong sumagot, Amerika. Nanlaki ang mata ng isa pa. Wow, rapper po kayo? Ang galing ni Kendrick Lamar. Hindi ko sinasadyang tumawa. Talaga? Anong paborito mong kanta? Agad na sumagot ang unang bata. All right. Tapos kinanta nila ng mahina ang kanta para sa akin habang ginagawa ang mga hand signs. Tumingin sa amin ang mga tao sa paligid pero walang tumingin ng may pandidiri, ngumiti lang sila. Nakatayo ako, natigilan, hanggang sa huminto ang tren sa Ayala Station. Bumaba ako sa tren na naguguluhan. Bakit kilala ng 2 Pilipinong bata ang rap music ng isang itim na tao mula sa Amerika? Bakit walang tumingin sa akin na parang sakit? Lumabas ako sa istasyon at umakyat sa flyover. Mainit ang hangin at basang-basa ang damit ko pero nasasanay na ako. Sa ibaba, ang daan ay puno ng trapiko hanggang sa dulo ng aking paningin. Matagal akong nakatayo at nanood. Nakakita ako ng isang puting ambulansya na may siren na nakabukas. Automatikong naghiwalay ang lahat ng sasakyan para makadaan, kahit ang mga luxury car at mga motorsiklo. Walang nagbusina, walang nagmura. Nakatayo ako hanggang sa nawala ang ambulansya. Sa Amerika, nakakita ako ng ganitong klaseng trapiko at kailangan pang maghintay ng ambulansya ng 1 oras. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa dibdib ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungong Glorieta para takasan ng init. Sobrang laki ng mall kaya namangha ako. Bumaba ako para bumili ng kape sa ibaba. Ang barista ay isang payat na lalaki. Ngumiti siya ng malawak at nagtanong, "Hot or cold Americano, kuya?" Sumagot ako, "Cold." Inabot niya ang tasa at nagsalita, "Ako si Boss June. Kung gusto mo ng Pinoy rap, sabihin mo lang. Marami akong kanta ni Glock, 9. Muli akong tumawa. Alam mo rin si Glock, 9? Siyempre, siya ang pinaka-cool na rapper. Nagbukas siya ng kanta sa telepono niya ng mahina para pakinggan ko. Nakatayo ako at nakinig hanggang matapos ang kanta. At mahina akong nagsalita, "Salamat, kuya." Nagmano siya, "Welcome po, kuya. Mag-enjoy po kayo sa biyahe." Umalis ako sa mall na mabilis ang tibok ng puso ko. Nagsimulang gumuho ang 3 panuntunan na itinakda ko. Tanghali na, sumakay ako ng tricycle patungong Intramuros. Ang driver, si Lolo Pulo, ay marunong mag-Ingles ng kaunti. Sa daan, siksikan ng trapiko. Tumingin sa akin si Lolo Pulo at nagsalita, "Ang daming sasakyan, kuya ano? Pero okay lang. Mabagal pero masarap." Tumawa ako. Mabagal pero masarap? Tama. Kalma lang. Magiging maayos ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga Pilipino na ngumingiti sa isa't isa. Kahit na may trapiko, walang nagbusina, hindi tulad sa Amerika.
Pagdating sa Intramuros, nagtanggal ako ng sapatos at naglakad papasok. Ang init mula sa batong sahig ay nakapaso sa paa ko, pero hindi ko pinansin. Matagal akong nakatayo at tinitingnan ang Manila Cathedral nang dumaan ang isang pari. Nagmano siya sa akin. Nagmamadali akong nagmano pabalik. Ngumiti siya at nagsalita ng Ingles ng dahan-dahan. "Welcome. May God bless you." Ang ngiti niya ay nagpaiyak sa akin nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng Manila Bay. Binuksan ko ang telepono at binura ang panuntunan 1 mula sa notebook ko. 1. Huwag magtitiwala kahit kanino. Binura ko iyon at isinulat ang bago. Subukan mong magtiwala kahit isang beses. Hindi ko pa alam kung ano ang makikita ko bukas na magpapaguho ng tuluyan sa dingding sa puso ko. Sa ikatlong umaga ko sa Maynila, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Ang puso ko ay magaan, parang may nag-alis ng malaking bato na matagal nang nakadiin sa dibdib ko sa loob ng 25 taon. Nagdesisyon akong umalis sa lugar ng turista at makita ang tunay na Pilipinas. Sumakay ako ng bus papuntang Quiapo Market. Ang bus ay luma, nanginginig ang mga bintana at dahan-dahang umiikot ang bentilador sa kisame parang malapit ng mamatay. Nakatayo ako, nakakapit sa rail, siksikan ang mga tao, halos hindi ako makahinga. Pero walang nagreklamo, walang nagmura. Ngumiti ang lahat sa isa't isa. Nagmano sila kapag sumasakay at bumababa ng bus. Ang amoy ng palengke ay humampas sa mukha ko, amoy ng tuyong isda, patis at giniling. Sinundan ko ang amoy hanggang sa isang maliit na tindahan ng sinigang sa tabi ng kanal. Ang karatula ay nakasulat sa chalk, sinigang na hipon 50 pesos. Umorder ako ng isang mangkok. Ang may-ari ng tindahan ay isang babaeng lampas 50 na. May maitim na balat at puting buhok. Ngumiti siya ng malawak. "Katulad mo ang balat mo, kuya, pero mas guwapo ka." Tumawa siya at nilagay ang noodles sa kaldero. Natigilan ako, hindi makapagsalita. Sa Amerika, walang sino man ang nagbanggit ng salitang itim sa akin nang walang pangungutya. Ang sinigang ay inihain sa isang lumang asul na mangkok. Ang sabaw ay napakadilim at ang amoy ng tamarind at sampalok ay lumulutang sa hangin. Kumuha ako ng unang subo. Ang lasa ay sumabog at tumulo ang luha ko, hindi dahil sa anghang kundi dahil sa sobrang sarap. Umupo sa tabi ko ang may-ari ng tindahan. "Masarap ba?" Tumango ako ng malakas. "Sobrang sarap, ate. Pinakamasarap sa buhay ko." Tumawa siya. "Ubusin mo yan, ha? Bibigyan pa kita ng extra ng libre." Habang kumakain ako, isang payat na batang lalaki ang tumakbo at nagbenta ng sampagita na kuwintas. Nagmano sa akin ang bata at inabot ang kuwintas. "Bili na po kayo, kuya." 20 lang. Kinuha ko ang 50 at sinabi na huwag na siyang magsukli. Nanlaki ang mata ng bata. "Maraming salamat po, kuya. Sana po ay maging masaya kayo." At tumakbo siya palayo sa palengke. Nang matapos akong kumain, ayaw tanggapin ng may-ari ng tindahan ang bayad. "Libre mo ngayon, kuya. Ito ang aming pagtanggap sa unang black guest namin." Ngumiti ako at nagmano. Sa pagkakataong ito, tumulo talaga ang luha ko. Umalis ako sa palengke na lutang. Naglakad ako hanggang sa isang siksikang komunidad sa likod ng palengke. Mga lumang bahay na gawa sa kahoy, halos magkadikit. Nakita ko ang karatula na nakasulat Tondo. Nabasa ko na ito ang pinakamapanganib na slum sa Maynila. Nag-alinlangan ako, pero pumasok din ako. May matandang lalaki na nakaupo at naninigarilyo sa harap ng bahay. Nagmano siya sa akin. "Pasok, iho. Gusto mo ba ng tubig?" Nagmano ako pabalik. "Opo, lolo." Tumayo ang lolo at kumuha ng malamig na tubig mula sa banga at inilagay sa isang baso na may bulaklak. "Umupo ka, anak. Saan ka galing?" Sinabi ko na galing ako sa Amerika. Tumango ang lolo. "Malayo yun, anak. Nagbakasyon ka ba?" Tumango ako. Ngumiti ang lolo. "Mabuti. Para kang nasa sarili mong bahay dito." Nagsimulang maglapitan ang mga bata. "Kuya Itim! Kuya Itim!" Nagulat ako, pero hindi nangungutya ang mga bata. Inabot ng isang bata ang kamay niya at hinawakan ang braso ko. "Ang balat mo, kuya, parang chocolate. Ang cool." Tumakbo ang isa pang bata at kumuha ng lumang soccer ball. "Laro tayo, kuya." Tumawa ako at nagtanggal ng jacket. Naglaro ako ng soccer kasama ang mga bata hanggang sa basang-basa ako ng pawis. Habang nagpapahinga, isang lola na nasa 60s ang lumapit na may dalang plato. "Kain ka ng kakanin at inihaw na baboy, anak? Ako ang nagluto." Kinuha ko ito ng may paggalang.
mainit ang kakanin, at mabango ang inihaw na baboy. Nang kainin ko ang unang subo, umiyak talaga ako. Ngumiti ang lola at hinimas ang likod ko. "Bakit anak? Bakit ka umiiyak?" Humihiyaw ako. "Hindi po. Wala pa pong nagbigay ng ganito sa akin." Tumango ang lola. "Ah, sa Amerika, may racism sa black people, di ba anak?" Tumango ako. Niyakap ako ng lola. "Wala niyan dito anak. Anuman ang kulay ng balat mo, tao ka pa rin." At dahan-dahan siyang nagsalita. Pero tumagos sa puso ko ang bawat salita. "Anak, hindi mahalaga ang kulay ng balat. Ang mahalaga ay ang nasa loob." Umiyak ako ng malakas. Niyakap ako ng mga bata. Nagmano sa akin muli ang lolo. "Huwag ka nang umiyak anak. Para kang nasa bahay dito." Bumalik ako sa hotel ng gabi na. Binuksan ko ang notes sa telepono ko at binura ang panuntunan to. Magdala lang ng sapat na pera. Isinulat ko ang bago. Magbigay ng pera sa mga bata sa kalye kung sinabi ng puso mo na tama. Nang gabing iyon, binuksan ko muli ang bintana ng kwarto, tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumitingin ng may pangungutya. Tinitingnan ko ng may pagmamahal. May natitira pa akong panuntunan. 3. Kung kutyain, umalis agad, huwag makipagtalo. Hindi ko pa iyon mabura dahil hindi pa ako naniniwala na walang taong mangungutya sa akin sa mundong ito. Pero sa kaibuturan, nagsisimula akong umasa na baka mabura ko rin ang panuntunang ito sa lalong madaling panahon. Bukas, pupunta ako sa Bulacan. Hindi ko pa alam na magiging araw iyon kung kailan guguho ng tuluyan ang dingding sa puso ko. Sa ika-4 na umaga, nagising ako ng 5 a.m. Nag-book ako ng pinakamurang van papuntang Bulacan, 400. Kasama na ang almusal. Ang driver ay si Kuya Rex, mga 80 taong gulang. Ngumiti siya ng malawak. "Dito ka sa tabi ko kuya. Ikukuwento ko sa iyo ang tungkol sa Bulacan sa biyahe." Sa daan nagbukas si Kuya Rex ng Pinoy folk songs ng mahina at nagsimulang magkuwento. "Noong unang panahon, ang Bulacan ay napakalaking lugar kuya. Punong-puno ng mga magbubukid." Nakinig ako at naisip, luma lang na kasaysayan. Pero tumingin sa akin si Kuya Rex. "Ang black skin mo, ang cool. Parang si Wesley Snipes." Tumawa ako, pero mas maliit ako kaysa sa kanya. Ngumiti si Kuya Rex. "Pero mas malaki ang puso mo." Dumating kami sa Bulacan ng 8 a.m. Napakainit ng hangin. Nag-arkila ako ng bisikleta sa P50 at nagbisikleta sa mga lumang daan. Nakita ko ang mga lumang simbahan at historical sites. Nakatayo ako at matagal na nakatingin at may 10 taong gulang na batang babae ang tumakbo at nagbenta ng sampagita na kuwintas. "Kuya, bili na po kayo. 20 lang." Bumili ako at isinuot sa leeg niya. Ngumiti ng malawak ang bata. "Salamat kuya. Pwede po ba tayong magpicture?" At niyakap niya ako at nag-selfie. Nakatayo ako, naguguluhan, pero ngumiti. Tanghali na. Nagbisikleta ako patungong rice paddies. Nakita ko ang mga kalabaw na nakababad sa tubig. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may maitim na balat na nagpuputol ng tubo sa tabi ng daan. Huminto ako at nagmano. "Pwedeng magpicture, lolo?" Ngumiti ang lolo at nag-thumbs up. "Kuha na anak, ang gwapo mo. I-upload mo sa internet." Umiyak ako sa kakatawa. Nang gabing iyon, sumakay ako ng bangka para panoorin ang sunset sa Ilog Bulacan. Sa bangka, may pamilyang Pilipino. Tumingin sa akin ang 8 taong gulang na batang lalaki at tumakbo para hawakan ang kamay ko. "Kuya, itim, parang superhero." Nagmano ang nanay. "Pasensya na po kayo kuya, gusto niya talaga si Black Panther." Tumawa ako at lumuhod. "Okay lang po, gusto ko rin." At ginawa ko ang Wakanda Forever sign para sa bata. Sumigaw ang bata sa tuwa. Nang gabing iyon, naghapunan ako sa isang restaurant sa tabi ng ilog. Ang may-ari ay isang lola na nasa 60s. Lumapit siya at nagtanong, "Kaya mo ba ang maanghang anak?" Sumagot ako, "Opo lola, kahit gaano kaanghang." Ngumiti ang lola at naglagay ng malaking mangkok ng Bicol Express sa harap ko. "Ubusin mo anak, espesyal yan para sa iyo." Umiyak ako habang kumakain dahil sa anghang at dahil sa pagmamahal. Habang kumakain, ikinuwento ng lola na nagtrabaho siya sa Amerika ng 3 taon noong bata pa siya. Araw-araw, nangungutya sa kanya. Tiningnan ako anak na parang mahirap ako, parang maid, parang marumi. Bumalik ako sa Pilipinas.
at nanumpa ako na hindi na ako mangungutya kahit kanino. Umiyak ako ng malakas. Salamat po, Lola. Niyakap ako ng lola. Anak, para ka ng anak ko. Hindi mahalaga ang kulay ng balat. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng ilog. Tinitingnan ang mga bituin. Binuksan ko ang telepono at binura ang panuntunan. 3. Kung kutyain, umalis agad. Huwag makipagtalo. Isinulat ko ang bago. Kung kutyain, ngumiti at umalis ng may dignidad. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, makikita ko ang pangyayari na halos magpabalik sa akin sa dating dingding. Pero ito rin ang pangyayari na gigiba sa dingding na iyon magpakailanman. Sa ika-6 na araw, bumalik ako sa Maynila at nagdesisyon na maglakad sa BGC High Street. Inimbitahan ako ng isang rapper na nakilala ko sa Instagram na pumunta sa isang underground hip-hop club. Naisip ko, sa wakas, makikita ko ang tunay na kulay nila. Dumating ako ng 10 PM. Isang maliit na club na tinatawag na Overground. Sa pintuan, may 2 malalaking black bodyguards na nakatayo. Nagmano ako, ayon sa nakasanayan ko. Ngumiti ng malawak ang isa sa bodyguards. "Welcome po kuya, pasok." At binuksan niya ang pinto nang hindi chinecheck ang bag ko, hindi tulad ng iba. Medyo naguguluhan ako, pero pumasok ako. Maitim sa loob, usok ng vape ang lumulutang. Sa entablado, may payat na DJ na nag-scratch ng vinyl. Halos lahat ng tao sa club ay mga Pilipino, nasa 20s. Naglakad ako para umorder ng beer sa bar. Ngumiti sa akin ang short-haired bartender at nagsalita ng malinaw na Ingles. "Taga-Amerika ka kuya, di ba? Anong mga kanta ang ginawa mo?" Sinabi ko ang pangalan ng luma kong album. Nanlaki ang mata niya. "Talaga? Narinig ko ang Black King mo noong high school ako. Nagsample pa nga ang band namin ng kanta mo." At binigyan niya ako ng 3 beer ng libre. Nakatayo ako, naguguluhan. Lumapit sa akin ang isang mahabang buhok na Pilipino at inabot ang kamay ko. "Ikaw si Jamar kuya, di ba? Ako si Golf. Producer ako ng boy band. Pwede po bang magpicture?" At tinawag niya ang mga kaibigan niya para magpicture sa akin, parang celebrity ako. Walang nagtanong kung bakit ako itim. Sinabi lang nila na cool ka, kuya. Umakyat ako sa entablado nang hindi inaasahan. Inabot sa akin ng DJ ang mikropono. Nag-freestyle ako ng 2 minuto. Sumigaw ang buong club. Itinaas ng lahat ang kamay at ginawa ang Wakanda sign. Umiyak ako sa gitna ng entablado nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos ng show, bumaba ako sa entablado. Isang matangkad na Pilipino na nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa akin. Ang mukha niya ay mukhang club owner. Inabot niya ang kamay niya at mahigpit akong kinamayan. At nagsalita siya ng Ingles, may aksenteng Amerikano. "Hey man, you killed it up there." Ngumiti ako. "Salamat." Pero nagpatuloy siya. "Pero, pasensya na, kailangan kong hilingin na umalis ka muna." Natigilan ako. "Bakit?" Itinuro niya ang isang grupo ng 4 o 5 puting turista na lasing. "Sila ang aming importanteng customer." Sabi nila, hindi sila komportable na may black person dito sa club. Nakatayo ako. Nanikip ang dugo sa mukha ko. Lahat ng binuo ko sa loob ng 5 araw ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam ko, bumalik ako sa Amerika. Tiningnan ako na parang isang banta dahil lang sa kulay ng balat ko. Umalis ako sa club nang hindi nagsasalita. Sa labas, malakas ang ulan. Tumayo ako sa ilalim ng ulan hanggang sa basang-basa ako. Nagtawag ako ng taxi pero walang huminto. Naglakad ako sa ulan hanggang sa kanto at umupo sa tabi ng daan, humihikbi na parang bata. Kinuha ko ang telepono at nag-book ng tiket pa uwi sa Amerika bukas ng umaga. Nag-type ako ng mahabang mensahe sa kaibigan ko sa Amerika. Alam ko na, pareho lang ang buong mundo, saan man may racism sa black people. Pero bago ko isend, may kamay na humipo sa balikat ko ng mahina. Tumingala ako. Nakita ko ang isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakatayo. May hawak na payong para sa akin. Ngumiti ang bata at nagsalita ng Ingles ng dahan-dahan. "Basang-basa na kayo kuya. Ako, si Tonton. Halika muna sa bahay namin." Sa likod ng bata, nakatayo ang nanay niya, ngumingiti at nagmano sa akin. Tiningnan ko ang mukha ng bata at muling tumulo ang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nalaman ko na kahit may masasamang tao sa mundo, mayroon pa ring mabubuting tao na handang magbigay ng payong sa isang estranghero. Binura ko ang mensahe na akmang isesend ko na sana
at sinundan ko ang bata sa isang madilim na eskinita na may ilaw mula sa mga lumang bahay na gawa sa kahoy. Hindi ko pa alam na ang bahay na iyon ay magiging pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Sinundan ko si Tonton sa isang makipot na eskinita. Ang tubig ay umaabot sa ankle ko. Luma ang 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy. Ang pink neon light ay mahina. Nakasulat sa karatula na gawa sa kamay, Tonton's Sinigang House. Sa loob, mainit, 4 na mesa na gawa sa kahoy. Wala ng customer, tanging amoy lang ng sabaw. Ang nanay ni Tonton ay si Ate Lily, mga 40s. Nagmano siya sa akin. Pasok anak. Basang-basa ka na. Naglakad si Ate Lily at kumuha ng malaking tuwalya para balutan ang balikat ko. Naglagay siya ng mainit na coffee sa baso. Inumin mo muna anak. Para mainitan ang tiyan mo. Nakatayo si Tonton at nakatingin sa akin. Umiyak ka kuya? Ngumiti ako ng pilit. Pumasok sa mata ko ang ulan. Tumawa ng mahina si Ate Lily. Kung pumasok ang ulan, punasan mo anak. Umupo ka muna, iluluto kita ng fried rice. Pagkatapos ng 10 minuto, isang malaking mangkok ng shrimp fried rice na may salted egg ang inilagay sa harap ko. Umupo si Ate Lily sa tabi ko at nagtanong ng direkta. Anong nangyari anak? Namumula ang mukha mo. Ikinuwento ko ang lahat mula sa club hanggang sa pakiramdam na gumuho. Nakinig ng tahimik si Ate Lily. Hindi ako inabala hanggang sa matapos ako. Huminga siya ng malalim. Anak, totoo na may masasamang tao saan man, pero may mabubuti ring tao saan man. Huwag mo munang husgahan ang Pilipinas dahil lang sa iilang tao. Umakyat si Tonton sa kandungan ni Ate Lily at nagsalita ng malinaw. Kuya, bukas, ipapakita ko sa iyo ang kalabaw. Ang kalabaw na inaalagaan namin ni Lolo sa Bulacan. Hindi nag-iiba ang kalabaw ng kulay ng balat para malaman mo kung totoo ba. Ngumiti ako sa gitna ng luha. Talaga? Tumango si Ate Lily. Oo, anak, dito ka matulog sa bahay namin ngayong gabi. May bakanteng kwarto kami sa itaas. Umakyat ako para matulog sa banig na kawayan. Sa ilalim ng lumang puting kulambo, mahina pa rin ang ulan. Ang tunog ng ulan sa yero ay tap-tap. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nagising ako sa amoy ng lugaw na may offal na lumulutang. Ngumiti si Ate Lily. Mag-almusal ka na, tapos umalis kayo ni Tonton. Ang luma, 2-row na sasakyan ay nagdala sa aming 3 pabalik sa Bulacan. Sa pagkakataong ito, sa Carabao Camp ng lolo ni Tonton. Ang lolo ay si Lolo Emong, nasa 70s, may maitim na balat na parang lumang teakwood. Nagmano ang lolo sa akin. Kumusta, iho? Tingnan natin ang mga Carabao. Ang Carabao Camp ay may 4 na kalabaw, panghali, pang-umaga, dakila at mighty. Itinuro ni Tonton si dakila. Iyan ang paborito ko kuya. Tinulungan niya ako noong baha. Si dakila ay 4 na metro ang taas, mahaba ang sungay, at makapal ang balat puno ng lumang peklat. Ikinuwento ni Lolo Emong na si dakila ay dating inabandona dahil naubusan ng pera ang may-ari para alagaan. Hindi ka kailanman iiwanan ng kalabaw, iho. Naaalala nila ang mga kaibigan nila habang buhay. Pinahintulutan ako ng lolo na sumakay sa likod ni dakila. Noong una, nanginginig ang mga binti ko sa takot, pero si dakila ay nakatayo ng tahimik, naghihintay na sumakay ako. Ang sungay niya ay dahan-dahang pumulupot sa baywang ko, parang yakap. Mahinang nagsalita si Lolo Emong sa tabi ng tenga ko. Alam ng kalabaw kung sino ang nasasaktan, iho. Nasaktan din yan dati. Sumakay ako kay dakila at dahan-dahang naglakad sa paligid ng camp. Ang mainit na hangin ay humampas sa mukha ko. Ang amoy ng basang damo at amoy ng kalabaw. Umiyak ako muli, pero sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Inangat ni dakila ang sungay niya at hinipo ang pisngi ko ng mahina, parang umaaliw. Tanghali na, tumulong ako sa pagpapaligo kay dakila. Kinuha ni Tonton ang brush. Nagbuhos ako ng tubig. Sinabuyan ako ni Tonton ng tubig sa mukha, naglalaro. Tumawa kaming lahat ng malakas. Nakatingin si Lolo Emong at nagsalita. Nakikita mo, iho? Gaano man kalaki ang katawan, kung mabait ang puso, magiging maamo. Nang gabing iyon, kumain kami ng sinigang sa paligid ng apoy. Kinuha ni Lolo Emong ang isang bote ng lambanog. Inom tayo, iho? Inangat ko ang baso ko. Opo, Lolo. Nag-toast ang lolo at nagsalita ng dahan-dahan. Hindi patas ang mundong ito, iho. Pero puwede pa rin tayong pumili kung ipapasa ba natin ang sakit o ipapasa ang kabutihan. Pinili ko ang huli, habang buhay. Inangat ko muli ang baso ko.
Tumulo ang luha ko sa pisngi na halo sa lambanog. Pinili ko rin po ang huli, Lolo. Nang gabing iyon, niyakap ko si Tonton habang natutulog. Bumulong sa tenga ko ang maliit na bata. Kuya, wag na kayong bumalik sa Amerika. Dito na lang kayo, kasama namin, ni Lolo at ni Dakila. Niyakap ko ng mahigpit ang bata. Ang maliit na bata ay nagpaguho ng tuluyan sa dingding na binuo ko sa loob ng 35 taon. Sa ika-7 umaga, nagising ako at alam ko na hindi ako sasakay ng eroplano bukas. Kinansela ko ang ticket at nagpadala ng mensahe sa record label. Nakita ko na kung sino ako. Dito ako sa Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, aakyat ako sa pinakamalaking entablado sa buhay ko at kakantahin ang kantang magbabago sa buhay ng mga Pilipino at Amerikano magpakailanman. Sa ika-9 na araw, nagising ako muli sa Carabao Camp. Nakatayo si Dakila sa harap ng bahay na gawa sa kahoy. Ikinaway niya ang sungay niya, parang tumatawag. Inabot sa akin ni Lolo Emong ang telepono. May tumawag si Golf, ang producer mula sa club. Kuya Jamar, may malaking event ngayong gabi sa BGC High Street. Hip-Hop Festival. Nag-cancel ang main artist ng biglaan. Pakiusap, pumalit ka. 30,000 ang manonood. Ikaw lang ang kulang, kuya. Tiningnan ko si Dakila, si Lolo Emong, at si Tonton. Maikling sumagot ako, sige. Tanghali na, sinundo ako ng van. Sumakay ako na may isang damit, shorts at tsinelas. Nagulat si Golf. Kuya, hindi ka magbibihis? Ngumiti ako, bihis na ako, sa puso. Dumating kami sa BGC High Street ng 5 p.m. Siksikan ng mga tao, hindi na makita ang lupa. Malaki ang LED sign na nakasulat, Philippine Hip Hop Festival 2025, The Kings. Naglakad ako sa likod ng entablado. Nagmano ang mga sikat na Pilipinong artist sa akin. Lahat sila ay nakangiti. Niyakap ako ni Glock, 9. Ngayong gabi, sa iyo ang entabladong ito, kuya. Tiningnan ko ang sea ng 30,000 na tao. Lahat sila ay nakasuot ng itim. Nakita ko ang isang malaking banner na itinaas sa gitna ng mga tao. Nakasulat sa kamay ng mga bata, Kuya Jamar, mahal ka namin. Anuman ang kulay ng balat, magkahari tayo. Umiyak ako sa sandaling iyon. 8:30 p.m. Namatay ang mga ilaw. Ang tunog ng DJ ay malakas. And our very special guest, Jamar Thompson from Detroit. Umakyat ako sa entablado ng nakayapak. Ang golden spotlight ay tumama sa akin. Sumigaw ang mga tao hanggang sa nanginginig ang lupa. Kinuha ko ang mikropono at sinabi ang unang Tagalog na pangungusap sa buhay ko na sinanay ko sa loob ng 3 araw. Magandang gabi po, ako si Jamar. Isa po akong black person mula sa Amerika, pero ngayong gabi, pakiramdam ko, ako ang hari ng Pilipinas. Ang sigaw ay malakas. Nagsimula akong mag-rap ng bago kong kanta na sinulat ko sa Carabao Camp 3 gabi na ang nakalipas. Ang pangalan ng kanta ay Yakap ni Dakila. Malakas ang beat. Nag-rap ako sa Ingles at Tagalog. Lahat ng chorus, kinanta ng mga tao dahil inilabas ni Golf ang lyric sa malaking screen mula sa simula. Ang huling chorus, bigla akong huminto sa beat at nagsalita ng nanginginig ang boses. Inakala ko dati na isa lang akong itim na tao. Tinuruan ako ng Pilipinas na gaano man kalaki ang katawan mo. Kung walang yumayakap sa'yo, bata ka pa rin. Pero kung may yumakap sa'yo, kahit isa lang, hari ka na. At sumigaw ako ng malakas. Sino ang kinutya dahil sa kulay ng balat? Taas ang kamay. Itinaas ng 30,000 na tao ang kamay nila ng sabay-sabay. Umiyak ako at sumigaw. Ibinibigay ko ang entabladong ito sa inyong lahat. Dahil kayo ang nagparamdam sa akin, na hari ako sa unang pagkakataon sa buhay ko. Namatay ang mga ilaw sa entablado. Nagbukas ang mga tao ng flashlight sa telepono nila. Ang ilaw ay sumikat sa buong BGC High Street. Nakatayo ako, iniaabot ang mga braso ko, tinatanggap ang ilaw, hindi huminto ang luha ko. Pagkatapos ng show, bumaba ako sa entablado. Isang maliit na black girl ang tumakbo sa gitna ng mga tao hanggang sa akin. Mga 7 taong gulang ang bata. Niyakap niya ng mahigpit ang binti ko at umiyak. Pilipino-Nigerian po ako. Kinukutya po ako sa school araw-araw. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko, prinsesa ako. Salamat po, Kuya Jamar. Binuhat ko ang bata. Tumulo ang luha ko sa damit niya. Mahina akong nagsalita sa tenga niya. Ngayong gabi, hindi ka prinsesa, reyna ka. Kumalat ang balita sa buong mundo ng gabing iyon. Jamar in PH at The King ang top trending sa lahat ng bansa.
Tumawag ang billboard kinaumagahan, pero nakaupo pa rin ako, kumakain ng lugaw kasama si Lolo Emong, Tonton at Dakila sa Carabao Camp. Inabot ni Lolo Emong ang baso ng lambanog. Inom tayo iho para sa tagumpay? Inangat ko ang baso. Opo Lolo, pero hindi na ako hari. Jamar lang ako na naging tao muli. Ngumiti ang lolo at bumulong. Iyon ang dahilan anak, kung bakit ikaw ang magiging hari magpakailanman. May 3 pang araw ako sa Pilipinas, pero alam ko na hindi na ako babalik bilang ang dating Jamar. Sa ika-10 na umaga, nagising ako muli sa Carabao Camp, pero sa pagkakataong ito, hindi para umiyak. Nagising ako para muling mabuhay. Nakatayo si Lolo Emong sa harap ng bahay, may dark coffee. Inabot niya ang baso at mahinang nagsalita. Handa ka na bang malaman ang huling katotohanan ng buhay, iho? Tumango ako. Itinuro ni Lolo ang kalabaw, si Dakila, na kumakain ng damo sa malayo. Ang kalabaw na iyan ay dating war Carabao noong lumang panahon. Ipinanganak iyan para lumaban, pero sa huli, inabandona at naiwang mamatay sa kagubatan. Nakita ko iyan noong malapit na siyang mamatay. Ang puso niya ay tumitibok lang ng 10 beses kada minuto. Hindi ko siya tinulungan ng pera o gamot. Umupo lang ako at niyakap siya buong gabi at sinabi ko sa kanya, okay na, hindi ka na mag-isa. Kinaumagahan, normal na ang tibok ng puso niya dahil alam niya na hindi na siya nag-iisa. Tumingin sa mata ko si Lolo. Hindi kailangan ng mundong ito na patunayan natin na gaano tayo kagaling, pero kailangan ito na patunayan natin na gaano tayo magmahal. Nagtagumpay ka kagabi, pero nagsisimula pa lang ang tunay na katotohanan. Tanghali na. Dinala ako ni Tonton sa school niya, isang maliit na public school sa Bulacan. Ang classroom ay gawa sa nipa at lumang semento. 50 ang bata na nakaupo sa sahig. Nagmano ang principal sa akin. Welcome, Professor Jamar. Nagulat ako. Hindi po ako professor. Ngumiti ang principal. Tinuruan mo na ang buong bansa kagabi. Ngayon, pakiusap. Turuan mo ang 50 batang ito. Nakatayo ako sa harap ng classroom. Tinitingnan ako ng mga bata. Nagtanong ako, may nangutya na ba sa inyo na kayo ay itim, mataba o mahirap? Halos lahat ng bata ay nagtaas ng kamay. Ngumiti ako at nagsalita ng dahan-dahan. Kinutya ako araw-araw sa loob ng 15 taon. Pero nalaman ko lang noong nakaraang linggo na ang salitang itim ay hindi insulto. Ang salitang iyon ay malakas na kinatatakutan ng mundo. Ang salitang mahirap ay hindi insulto. Iyon ay pasensya na wala sa mundong ito. Kinuha ko ang pen at sumulat sa chalkboard ang salitang, hindi ako ang problema, ako ang sagot. At pinatayo ko ang lahat ng bata. Ngayon, hindi tayo kakanta ng national anthem. Kakantahin natin ang yakap ni Dakila ng magkasama. At sasabihin natin sa mundo na lahat tayo ay hari sa sarili nating paraan. Kinanta ng 10 bata ang kanta. Kahit na may out of tune, galing sa puso ang bawat salita. Umiyak ng tahimik ang principal sa harap ng classroom. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila para gawin ang huling bagay. Pumunta ako sa club kung saan ako pinalabas. Pumasok ako ng walang takot. Ang club owner ay namumutla. Kuya Jamar, pasensya na po. Kasalanan ko. Ngumiti ako at inabot ang kamay ko. Huwag kang humingi ng tawad. Pero ngayong gabi, gusto ko lang ng 10 minuto sa entablado. Walang pera. Gusto ko lang sabihin ang totoo sa lahat ng customer. Tumango ang club owner, tumulo ang luha niya. Umakyat ako sa entablado ng hating gabi. Puno ang club. Tahimik ang lahat. Nagsalita ako sa mikropono. Kinainisan ko ang sarili ko dahil sa black skin ko. Pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatanong kung sino ka. Nagtatanong lang kung handa ka bang buksan ang puso mo. At kinanta ko ang yakap ni Dakila acoustic version walang beat. Gitar lang. Umiyak ang buong club. Ang grupo ng puting turista na nangutya sa akin ay nakatayo, humihingi ng tawad ng may luha. Bumaba ako sa entablado at umalis sa club. Walang naglakas loob na paalisin ako muli. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng Manila Bay muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi para umiyak. Tumawag ako sa nanay ko sa Amerika ng 3 AM. Nay, nakita ko na ang bago kong bahay. Hindi ito sa lugar na maraming pera, kundi sa lugar na naging hari ako. Umiyak ang nanay ko. Anak, sobrang ipinagmamalaki kita. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang langit. Puno ng bituin, parang unang gabi ko, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman na maliit ako.
Alam ko na ang tunay na milagro ng Pilipinas ay hindi lang para mapahanga ang mga dayuhan, kundi para mapabalik ang taong matagal nang nagkainis sa sarili na mahalin ang sarili muli. At iyon ang dahilan kung bakit ako babalik hindi bilang turista, kundi bilang isang Black Filipino na handang magbigay ng payong sa iba. Isang taon ang lumipas, nakatayo ako sa entablado ng Madison Square Garden, New York. Ang golden spotlight ay tumama sa akin. Parang nang gabing iyon sa BGC High Street, pero sa pagkakataong ito, 40,000 na tao ang nakasuot ng itim. Ang salitang yakap ni Dakila ay nakaburda sa Tagalog sa dibdib ng lahat. Binuksan ko ang unang bahagi ng concert sa kanta na The Carabao Hug Me Full Orchestra Version. Ang hook ay malakas. We gon' be alright, dahil niyakap ako ni Dakila. Kinanta ng buong hall ang kanta sa Tagalog, namatay ang ilaw. Sa malaking screen, lumabas ang video na kinuha ko noong nakaraang taon si Tonton na nakasakay kay Dakila, si Lolo Emong na may hawak na lambanog, ang 50 bata sa classroom na kumakanta, ang club owner na yumuyuko para humingi ng tawad. Natapos ang video, nagbukas ang ilaw. Nakatayo ako mag-isa sa gitna ng entablado, may hawak na mikropono. Nagsalita ako ng nanginginig boses. Ngayong gabi, hindi ito concert ni Jamar Thompson. Concert ito ng Pilipinas. Dahil kung wala ang Pilipinas, siguro namatay na ako. Namatay sa pag-iinis sa sarili. Nagmano ako sa entablado. Nagmano ang 40,000 na Amerikano ng sabay-sabay. Walang tumawa. Umiyak ang lahat. Pagkatapos ng show, bumaba ako sa entablado. Isang 12 taong gulang na black boy mula sa Detroit ang tumakbo sa akin. Inabot niya ang parehong notebook na sinulatan ko para sa Filipino boy. Pero sa pagkakataong ito, binuksan niya ang bago. Sinulat niya sa kamay niya, Kuya Jamar, gusto ko na sanang mamatay dahil kinutya ako dahil sa black skin ko. Pero pagkatapos kong pakinggan ang kanta mo, gusto ko nang mabuhay. Mag-aaral ako ng Tagalog at balang araw, sasakay ako ng kalabaw kasama ka. Mahal ka namin, King Jr. Niyakap ko ng mahigpit ang bata hanggang sa hindi na siya makahinga at bumulong ako. Ngayong gabi, hindi ka na Junior King ka. 2 taon ang lumipas. Ang YouTube channel ko ay tinawag na Jamar the King. May 50 milyong subscribers ako. Ang bawat clip ko, tinuturuan ko ng rap, kasama ang pagtuturo ng pagmamano, pagngiti. Ang bawat clip ay nagtatapos sa isang pangungusap. Kung naramdaman mo na wala kang nagmamahal sa iyo, tandaan mo na may kalabaw sa Pilipinas na naghihintay na yakapin ka. 3 taon ang lumipas. Nagbukas ako ng foundation na tinawag na Yakap ni Dakila para magpadala ng 100 black, mahirap, at kinutyang bata sa Carabao Camp sa Bulacan taon-taon. Si Tonton ay 15 na ngayon, isang guide na mas magaling mag-Ingles kaysa kaninuman. Si Dakila ay matanda na pero malakas pa rin. Sa tuwing may bagong bata na dumarating, si Dakila ang unang yumayakap sa kanila ng sungay niya. At taon-taon, tuwing Disyembre 3, lumilipad ako pabalik sa Pilipinas hindi para sa concert, kundi para umupo at kumain ng lugaw kasama si Lolo Emong, yakapin si Tonton, at tumayo para yakapin muli ni Dakila. Noong nakaraang taon, pumanaw na si Lolo Emong. Bago siya mamatay, pinaupo niya ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi ang huling pangungusap. Nagtagumpay ka, iho. Naipasa mo ang pag-ibig. Mula ngayon, yayakapin ng kalabaw ang iba, imbes na ako. Umiyak ako at niyakap ang lolo hanggang sa siya ay nakatulog magpakailanman. Sa libing ni Lolo Emong, kinanta ko ang yakap ni Dakila para sa kanya sa huling pagkakataon. Libu-libong tao ang dumalo. Walang nakasuot ng itim. Lahat ay nakasuot ng ginto. Nakaburda ang salitang, "Salamat sa pagyakap mo." Nakatayo ako mag-isa sa harap ng Carabao Camp. Dahan-dahang lumapit sa akin si Dakila. Inabot ko ang mga braso ko. Yumakap sa akin ng mahina si Dakila ng sungay niya. Bumulong ako sa tenga niya. "Salamat, kaibigan, sa pagmamahal sa akin noong hindi ko pa minamahal ang sarili ko." At humarap ako sa kamera na nag-shoot ng huling clip ng bago kong album. Ngumiti ako ng malawak at sinabi ang huling pangungusap na gusto kong tandaan ng mundo. Kung pinapanood mo ang clip na ito, anuman ang kulay ng balat mo, gaano ka man nasaktan, tandaan mo na may maliit na bansa na tinatawag na Pilipinas. May kalabaw na tinatawag na Dakila. May maliit na bata na tinatawag na Tonton. At may matandang lalaki na tinatawag na Lolo Emong na laging naghihintay na yakapin ka dito. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maglakbay at gagawin ka ng lugar na ito na hari sa sarili mong paraan. Nagmano ako sa kamera
at mahinang nagsalita bago isara ang clip, "Paalam." Pero hindi ito paalam, kundi isang pangako na magkikita tayo sa bansang tunay na nagmamahal sa atin. Namatay ang ilaw, natapos sa tunog ng kalabaw na umuungol, at ang huling mensahe ay lumabas sa itim na screen. "Salamat Pilipinas sa paggawa sa isang ordinaryong tao na isang alamat."